Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Lunes, mabasko nga hangin tugas ang Bagyo Uwan na batyagan sa isla sang Panay kag Negros. Mabasko nga balod na eksperyensyahan sa coastal barangays bango sa Bagyo Uwan. Pila ka balay kag sakayan sa probinsya sang Iloilo kag Capiz na gubabangon sa storm surge. Pila ka kabalayan sa coastal area sa Bacolod City na guba sa mabasko nga hangin tugas ang Bagyo Uwan. 7 anyos nga bata nga babae nga nasulod sa sakon na sapuan patay sa Lambunaw, Iloilo. Operators ng rent-a-car business sa Bacolod City gintiro patay sang lalaki nga suspect. Kag 7 ka balay ginalitan sang sunog nga nagluntad sa poblasyon South, Oton, Iloilo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Maayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, coastal barangay sa Iloilo City naka-eksperyensya sa mabaskog nga balod bangod sang Bagyo Uwan. Mga sakayan kag balay nagkalaguba sa Capiz kag Iloilo bangod sang storm surge ukon daluyong. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Kim? Jert, madamo nga mga residente sa coastal areas ang wala nag-ekspektar sa halit nga ibilin ni Bagyo Uwan bangod signal number 1 lang sa isla sang Panay, kag Guimaras. Mabaskog nga hampak sang balod. Ini ang sitwasyon sa pila ka coastal barangay sa Iloilo City kagabi tubtob kay inasang kaagahon. Bangod sini, ginbaha ang dalan kag pila ka panimalay kasubong na lang sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Naglinap taman ang mga balas, bato, kahoy kag iban pa nga debris dala sa mabaskog nga balod. Subong nga aga, nagpatigayon sang clearing operation sa lugar. Need tani i-clear ang balas kay it will block the drainage system naton. Kung makasulod ni sa drainage naton, mabudlay na ni siya kwaon. Ang balay ni Early naubos guba kag anod sang balod. Way ko kay ti gabok na kon ligay, way ko maano mo. Samtang Sabado pa lang sang gabi tubtob Domingo sang kaagahon, nabatyagan na ang epekto sang Bagyo Uwan sa probinsya sang Iloilo kag Capiz. Sa Carles, Iloilo, pila ka sakayan ang naguba bangod sang mabaskog nga balod. Pila man kabalay ang ginsulod sa baha suno sa MDRMO Carles, ilabi na sang nagsamo ang daluyong kag high tide. Nag-speak nga malapawan namon sa kaya no. Ang yung mga tarik kalautod. Ang iban sa ilan nag-evacuate, ang iban wala man nagalakat. Ginbaha man ang pila ka coastal barangay sa Rojas City bangod man sang storm surge nga naglawig sang 2 ka oras. Nagkalaguba ang pila ka balay kasubong sa Barangay Punta Bara. Pagka patak mga alas 11:30 na matodag ko ginatibong na niya akong kusinaw. May pila man kadalan nga temporaryo wala magyan bangod sang balas kag bato dala sa mabaskog nga balod. Ginbaha man ang Barangay Agoho sa Panay, Capiz. Nag-conduct sila ng preemptive evacuation, no? So na-minimize natin yung casualty kasi nga na-minimize natin yung risk. Samtang balik biyahe na ang fiber boats sa Iloilo City pakanto Guimaras and vice versa. Humalin nila sa iskay na sangaga. Pag special area siya, under signal number 1, pwede ta ka-allow no, nga magbiyahe yung mga kabiyahe ta nga barko dira. Provided no na sa fiber boat mayara lang kita ginasunod nga 50% no of each total capacity allowed. Balik man ang biyahe sa Iloilo Fast Craft Terminal, Dumangas Port, Fort San Pedro kag Bayang Port. Samtang nagapabilin nga suspendido ang sea trips sa iban nga puerto. Jert, wala na napaidalom sa anuman nga storm signal ang Western Visayas inisanto sa 5 p.m. nga weather bulletin sang Pag-asa. Gani ginatugyan na lang sang RMC6 sa mga local DRRM ang desisyon sa pagpauli sa mga residente ngayara sa evacuation centers.
Jert? Madamong gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamong salamat. Masobra 300 ka residente sa Bacolod City nagabakwit bangod sa mabasko nga hangin kag balod dala sa Bagyo Uwan. Pila ka mga pamalay sa coastal areas ng Kalaguba. Yaring balita nga aton gintutukan. Wala pa makabangon halin sa paglaslas ang Bagyo Tino, liwat nga ginpangguba sa mabaskaw gahangin kag balod ang ining nga mga pamalay sa sitio Magsungay, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Kinasaga ining sitwasyon sa kilid sang baybay, puno sang basura kag iban pa nga debris. Ang pila ka mga residente nagapalibog kung paano makabangon sa halit sang asod-asod nga bagyo. Po sa mga sinagalinupad, way palabot ang mga kawing at lagko balaga. Tululumba sa mga balay namon di. Tumba na dugangan pag itumba, way nagidabilin. Si Manang Lerma, kag ang iya pamilya, wala na sang balikan pa nga balay. Wala kuno inisang iban pa nga pwede masayluhan. Kung sinuman ang maluoy sa amon sa mga ara sa mayo nga kaimtangan buligan man tani nila kami nga pamigado diri sa igad sa baybay kay kabudlay na mangita para ibalik. Sa Bacolod City, masobra 300 ka mga pamilya ang nag-evacuate. Sa Bugos nga Negros Island Region, lapit 11,000 ka mga pamilya ang nag-evacuate. Ang effect niya was minimal, although may sa southern Negros Island may storm surge dito nga na-experience. Ang preemptive evacuation nato nangin effective, no. I think ang level of preparedness nato nag-improve. Nagapadayon na ang pagpadala sang bulig sa mga apektado sang Bagyo Tino kag Uwan. Samtang as of November 9, 2025, 76% pa lang sa kabukusan nga service area sa Negros Power ang na-energized. Gani, pila ka mga barangay kaangay isang Mansilingan, barangay 20, 22 kag 23, nagapabilin nga wala pa sang supply sang kuryente. Ang pamilya sang 96 anyos sa si Lolo Leonardo Cabalfain nga may balatian, nagakabalaka sa iya sitwasyon. Mahingagaw tanay, kigapaaso sa iyang para sa iya lang. Wala kami kuryente, wala man suga. Opo, Karinal Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 7 ka tuig nga bata nga babae nga nasulod sa sako na sapwan patay sa Lambunaw, Iloilo. 5 ka persons of interest ginatumod sang kapulisan kag posible nga kilala sang biktima. Si Kim Salinas nakatuto. Way naging panamdam ginimo na sa bata nga way matkaluoy sa bata nga amo pala edad na ginimo na din sa bata ipatay pa. Nagatalagison nga ginsaysay sang 31 anyos nga si Rhea. Ang gindangtan sang iya 7 ka tuig nga hinablos sa barangay Tampukaw, Lambunaw, Iloilo sa Marosang Udto. Suno kay Rhea, nasapwan na lang sang lola sang biktima ang iya ko sa sulod sang CR nga nasulod sa isa ka sako. May pulso pa kuno ini, apang gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Nakahigot ang sako. Pagbukas na nakahigot pag itang liag bata. Tapos pagakwat na, widen panty kag short. Antes natabo ang pagkasapo sa bata, ginbilin sa kamay ang biktima sa iya lola. Naglisensya si alias Bebe sa iya lola nga malantaw sang TV sa ila balay. Apang bangod wala ini makabalik, ginkaduan sang lola kag nakita na ang apo sa sulod sang CR. 5 ka persons of interest ang kinalantaw sang kapulisan nga may kahimuan sang krimen. Lakip na ang lolo sang biktima. Ginpaidalom na ang mga ini sa swab test. Hindi pa na siya parang mapinpoint natin na sila ang perpetrator no. Inakuha lang natin niyara kita. With most circumstances na naman within that time kapag commits ng crime na ba probably niyara kita sa buong pag-iniigaw. Ginahulat pa ang autopsy report agad matumod kung paano inigin patay. Hindi pa man matumod sang kapulisan kung ginhimuslan gid man ang bata. Apang nagapati ang himata sang biktima nga ginabusuhan si alias Bebe. Nagakooperar naman ang barangay sa kapulisan sa pagtumod sang may kahimuan sa krimen. Daw hindi ka tao, kapay pa nga konsensyahan ka astasan mo, hindi ka pagpaturugon sa imo konsensya. Upot kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Operators ng Rent a Car Business sa Bacolod City gintiro patay sa Barangay 23 kagabi. Negosyo isa sa ginalantaw motibo sa krimen. Yaring balita nga itong gintutukan.
Wala nang tabangan pa ang isang lalaki matapos tiro sa Purok Masinulundon, Barangay 23, Bacol City kagabi. Sunod sa residente nga si Mark, ilan nabatian ang asod-asod nga lupok. Kapati, may blast tuloy-tuloy nga pag lupok ko pak na wala kami kakita sa kung sino ang ang nagtiro. Pero kilala naman niya si Nick. Maayon man nga tao. Gindala sa ospital ang biktima nga si Mick Jagger Taasan, 54 anyos, apang gindeklara nga dead on arrival. Apisar nag-aarkila lang ang iya pamilya nga nag-operate sang kalanaan kag car rental business sa lugar. Wala man kuno sang kontra ang biktima sa barangay. Why siya record boat man na nga tao si Mick. Sa pagkakilala namon diya siya, why man na siya mga record diri sa barangay. Around 8 may nakakita siya nga may kistorya da sa upod man ang iya nga tinawo, magano na sila nga mapuli. Nga gahana sa masakay sa iya nga salakyan, may nagtiro siya. Sa pagpangusisa sang soko sa crime scene, na-recover ang 5 kabaseyo sang bala sang wala pa matumod nga pusil. Ginahibalo pa sa mga kapulisan ang motibo sa pagpangtiro sa biktima. Mayaras ang CCTV sa lugar apang brownout sa lugar sang among ation. Mayor nga person of interest sa krimen ang nakabais nga lalaki sang biktima nga ginapahayag nagsakay sa salakyan kag nagpalagyo. May ara na kitang suspect kag ang anggulo kasosyod or may business sa siya transaction. Ang suspect wala pa makilala sa pangalan pero may ara na nga picture nga napakita. Ginausisa pa sang matulin sa kapulisan ang mga panaysayon sa masaksi sa krimen. May heated argument then amo to ang natabo nga gintiro sang suspect ang victim. Considering nga gabi kag brown out sa to nga ang area that time. So, we are not sure kung amo gito ang getaway vehicle niya. Opo, Karil Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sunog nagluntad sa Oton, Iloilo sang Sabado. 7 kabalay na halitan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Samtang masako ang tanan sa pagpanghanda sa paglaslas ang Bagyo Uwan sang Sabado sa aga. Nagkinaran-karan ang mga pumuluyo sa Sitio Pasil, Barangay Poblacion South sa Oton, Iloilo. Magitan sa video ang mga residente nga mansig bitbit sang balde kag iba siya sa kalayo nga nagalamon sa mga pamalay. Kaupod sa mga ini ang mga bumbero nga nagatinguha man nga mapalong ang kalayo. 7 kabalay ang ginhalitan sang kalayo, anom ang totally gutted, isa ang partially damaged. Ang ginatudlo nga ginhalinan sang kalayo, ang ikaduha nga panalgan sang balay sang pamilya Gavin. Galuto ko sang sudan mo. Tinging tanaw ko kung normal lang sa ako nga ginalutuan. Nagwa ko wala man. Tapos nakita ko naglay ng kulor sa aso. Nagaitom. Tapos nakita ko nga na nagwa ang kalayo, digdo ko nga nagakwat sa balde. Nagdangat sa 13 ka pamilya nga ginapugusan sa 61 ka individual ang naapektuhan sa sunog. Temporaryo ang mga ini nga nagatiner sa evacuation center sang Oton. Apang wala gintugutan sang MSWDO sang Oton ang news team nga magkakuha sang video sa mga ini. Isa sa mga nasunugan si Manong Julie, kay ina, ginbalikan sina nasunog nga balay para makapanghimos. Ang diyan mo lang ang temporary lang na yan. Para may instalan lang may mala. Padayon pa ang investigasyon sang BFP Oton sa insidente. Apang isa ang kuryente sa mga ginatutukan nga ginhalinan sang kalayo. Ina-consider ta na sir ang electrical in nature. Ang one thing ang certain is energized ang structure. Nagdangat naman sa masobra 780,000 pesos ang halit sa propiedad nga gintugas ang sunog. Nasunog naman ang sofa kag altar sa isa ka balay sa Barangay 6 San Jose Antique kahapon sang Udto. Nakaangkon sa first degree burn sa tiel ang tagiya sang balay nga si alias Rowena, 66 anyos. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP San Jose kunungod nga ginsunog ni alias Toto, 35 anyos nga bata sang tagiya sang balay ang among puluyan. Ginapahayag ginbasyan sang gasolina ni alias Toto ang sofa. Ini matapos ginapahayag nga may pagbinaisay nga natabo sa ilang nga duha. Temporaryo nga ginkustodiya sa San Jose MPS ang suspect. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 7 kabalay sa Tigbawan, Iloilo ginhalitan sang storm surge nga tugas ang Bagyo Uwan. Pila pagid ka mga balay sa iban pang nga coastal barangay sa Banwa naguba man. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sa paglantaw sa Gua, makita ng paggarusdak sang palaya sining balay sa barangay Tanpael, Tigbawan, Iloilo. Apang sa sulod, mas malala pagid ang halit nga naangkon sini.
Narumpag ang sementado nga salog, bangod ginaabab sang tubig ang pundasyon sang balay. Ini ang tugas sang storm surge kagabi, nga ginpabaskog sang Bagyo Uwan. Wala sa nahalitan sa hitabo, bangod ang mga nag-i-star sa balay, ginpaidalom na sa preemptive evacuation. Baskog ang balod, baskog ang hangin, nagsuot gidang tubig sa gilid, baka balay. Base sa datos ng barangay, 7 ka mga balay ang ginhalitan sang storm surge. 2 ang totally damaged, 5 ang partially damaged. As in kataas sir, galapaw pa sa sa kita mo na sir, ang daw semento, galapaw, gasaka pa sa taas gid sir. Problema sang barangay ang mabaskog nga balod sa ila coastal area. Mga 30 anyos ang nakaligad. Ang hunasan ang masobra pa kunot tunga sa kilometro nagikan sa mga pamalay. Apang subong, daw kasubong ngayara na ini sa ila ugsaran. Dito pa sir, kay may tiyanggi pa kami kauna sa baybay. Si tatay ko may kapiyan. Di layo-layo pa na. May ginapaobra nga shoreline protection project sa barangay. Apang hindi sinimasakop ang kabugosan nga hunasan. Panawagan sang punong barangay sa national government. Dugangan ng budget para mapalaba ang proyekto. Magluwas sa barangay Tanpael, may nakalagubaman nga iban pa nga mga balay sa iban nga mga coastal barangay sa Banwa. Apang wala pa sang datos ang tigbawan MDRRMO sang ginpadulungan sa news team. Tungod hindi pa kompleto ang report sang kabarangayan. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga napatay bango sa Bagyo Tino sa Negros Occidental naglabot na sa 62. Yaring balita nga itong gintutukan. Pagpanghangkat sunod sa Office of Civil Defense Negros Island Region ang ginapatigayon ng retrieval operations. Ining assessment sa ahensya sa pilakadlaw na nga pagpangita sa mga gindeklarar missing sa probinsya. Isa sa mga ginalantaw rason among transportasyon bangod madamo pa nga mga dalanon ang hindi magyan. Sa uli nga datos, 62 na patay samtang may 34 pa ka missing bango sa Bagyo Tino. Very wide ang scope sa ang lugar nga naapektuhan. Even ang sa Canlaon City, diri pa sa Dalom, sa Moises Padilla pa nagpangitan. Lakip sa mga missing ang mga himata ni JR sa Lakasiliana matapos maanod sa baha sa paglaslas ng Bagyo Tino. 7 pa ka miyembro sa iya pamilya, lakip ang iya iloy, kang manghod ang padayon niya ginapangita. Wala kuno ini, nagakadulaan sa paglaom, nga makita pa sila. Matani, pakita ka na lang, pakita na kamo. Subong hindi kinamon mabaton ba, pero kabalo kami malampasan ginamon. Subong hoping ko makita ko yung lawas. Samtang, nagpasalig ang OCDNAR nga padayon nga nagapadala sang bulig sa evacuees kang mga himata sang mga nagkalamatay. Was personal nga magadala sang bulig ang Office of the President. Si Secretary Frasco will be coming tomorrow to represent the President. She will be visiting the 4 LGUs, hoping na may mga additional mga assistance. Opo Kiril Gasilio, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga puso, yari na sa West Philippine Sea ang Bagyo Uwan kag nagapalayo na sa pungsod. Sa latest bulletin sa Pag-asa, nakita ang sentro ng Bagyo Uwan 135 kilometers west-northwest sang Bacnotan, La Union. Dala ang kabaskugon sang hangin yung 130 km per hour kag pagmadlos ga 160 km per hour. Nagahulag pa west-northwest sa Kadasigon yung 20 km per hour. May wind signal gihapon sa ibang ibahin sa pungsod. Signal number 3 sa Ilocos Sur, northern kag central portions ng La Union kag northwestern portion sang Pangasinan. Signal number 2 sa Batanes, riyan lakip ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte. Nabilin nga bahin sang La Union, nabilin nga bahin sang Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, kag Bulacan. Sa idaluman sang signal number 1 ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Kaupod ang Polillo Islands, Oriental Mindoro. Occidental Mindoro, lakip ang Lubang Island, Marinduque, Romblon, northern portions ng Palawan, lakip ang Calamian, Cagcuyo Islands. Camarines Norte, Camsur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, kag northern kag western portion sa Masbate, lakip ang Burias, kag Ticao Islands.
Sa latest tracks sang pag-asa, posible magwa sa par ang Baguio Uwan karon sa gabi kung buwas ang kagahon. Pero posible ini magabalik liwas sa par sa Miyerkules kag mag-landfall sa Taiwan sa Huwebes. Sa datos naman sa wet weather, may chance ng gihapon sa lapta-laptang ulan sa Antique, Aklan, Guimaras, Negros Island Region kag iban pangabahin sang pungsod. Rider patay, 3 na samaran sa bungguan ng isang 2 ka motorsiklo sa Oton, Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatuto. Wasag ang ini nga motorsiklo matapos makabunggo sa parehuman nga motorsiklo sa Sabado sang gabi. Sakay sini nga motor ang 19 anyos nga si alias John sang Banwa sang Tigbawan kag isa ka angkas. Padulong ini sa direksyon sang poblasyon sa nagabunggo sa nasugatan nga motorsiklo nga gindala naman ni alias Jude, 21 anyos kag tumandok sang Bitasor, Oton. Natabo ang aksidente sa barangay Tagbaksor. Ginagaw sang vehicle to ang linya sang vehicle 1 amon ang nag-collide sila. Gileon nga ginpangdala sa ospital ang 4 ka mga sakay sa mga motorsiklo. Apang binawian sa kabuhi si alias John. Ang 3 ang padayon pa nga confined. Bali si vehicle 2, ang iya ni motor na tumba sa dalan tapos ang sakay, ang driver kag ang backrider nahulog sa kanal. Sa inisyal nga pahayag nga nakuha sang Oton MPS sa pila ka mga himata sa mga biktima. Kumbinsido man kuno ang mga ini nga aksidente ang natabo. Kag wala naman sang handom nga magpasaka pa sang reklamo. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Mga kapuso, nagumpisa na ang proof of purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o kung sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance nga magdaog sa tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos weekly cash prizes. Ang official sending of entries nagumpisa sa October 18 tub December 26, 2025. Pwede maghulog sang entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsize ang GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mabasog nga hangin kag balod nagubas ang pila ka mga pamalay sa Manapla kag Silay City. Nakatutok kay Rin Pedreso. Halos kuno mapalid ang mga pamalay nga ini sa kilid sang baybay sa Manapla Negros Occidental suno sa mga residente. Sabado sang gabi tubtub Domingo sang kagahon, tuman kuno ang kakulba nga ilan na batsyagan. Ang likod nga porsyon sang balay sa pamilya di Sena naguba. Nagsaka gidyang balodo. Siyempre kapang handa man kay bakwit naman ni Guro nakulbaan kami kaysa nagligan man to bala. Sa Yolanda daan may na kami mo, may trauma na kami. Ang pamilya ni Nanay Vilma nagbakwit na apisan nagaduha-duha nga bayaan ng ila panimalay kag mga gamit. Ako to gani sa housing to kay hindi ko di masiguro kay matiyag ko guro basi bala magdako ang tobe kag maglinangoy na diho. Kulbaan naman kami bala ma'am. Ginpangsaylo man sa mga manupangisda sa taas nga lugar ang ilang mga sakayan. Iniman ang sitwasyon sa Coastal Barangay sa Silay City. Sa barangay Ginhalaran, wala katulog ang mga residente bangod sa mamaddos nga hangin sa baybay. Panaog kami gani kay among balay suloob na to. Dako ang tubig. Among balay nga danya kawayan lang na. Galigmati kami ay. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mas sobra 2 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa 3 ka separado nga drug buy-bust operation sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Si John Sala nakatuto. Dako pang anay preso bangod sa illegal nga droga matapos ang baklan kag makuhaan liwat sang balor 680,000 pesos nga illegal nga droga sa drug buy-bust operation sa Barangay Sook, Arevalo, Iloilo City pasado alas 3. Gikilala ang sospek kay alias Boy Boy, residente sa amuman nga barangay. Ang sospek ang ginakabig high value individual kag konektado kunoy ni kay alias Toto nga nadakpan sang dabdag lang sa Barangay Kalahunan, Mandurriao kag nakuhaan sang 1.7 million pesos nga balor sang shabu. Si alias Boy Boy ang isa man ka runner kag nagakuha sang supply sa supplier man ni alias Toto kag sa isa pagit ka supplier sa syudad sang
Iloilo. Ilan nga area of operation or ang ilan nga tulungan kahit kabayo ni sila nga to gatulong ni sila sa Iloilo City. Samtang nagdangat naman sa 918,000 pesos nga balor sa ginapahayag iligal nga droga ang nakumpiskar sa gitpatigay nga drug bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Calapdan, Estancia. Siyang nagpadulong ng kapulisan sa balay nga nagaserbi nga ruuruan sa iligal nga droga. Nakabaton sa impormasyon ng grupo ganin nakapalagyo sa alias Toto nga subject kag leader sa grupo. Kag apat pa nga mga kaobdanan sini nga gikilala kanday alias Prudencio, alias Jonathan, alias Stephen kag alias Kizel. Apang tiklo naman ang runner sa grupo nga si alias Errol. Dito ini sila palakal sang illegal nga droga bilog nga 50 street diri na rin nagapuluha. It so happen nga malayo api ang gindalagana namon, that is why wala namon malapot ining lima upod sining main subject naton. Sa banwa sa istansya kag mga kaingon nga banwa sa Northern Iloilo kadaman sa katransaksyon sa mga suspek. Samtang matapos ang operasyon sa istansya, isa man ka high-value individual ang nadakpan sa drug bypass operation sa Barangay Carmelo, Banate, Iloilo. Ginkilalang subject kay alias Chardy sa kanegosyante sang livestock, kinakuan sang suspected siya buwan ng baloro sang ginabanta 622,000 pesos. Ang mga arestadong lunsay nagapakatubang sa reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upod kay Hansi Shato, John Sala. 1 Western Visayas. Sa ika-6 na kaasudason nga simana, magasaka naman buwas ang presyo sang gatong. Base sa datos na gikan sa mga oil company, ang presyo sang diesel ang magasaka sang piso kada litro. 50 centimos naman ang manginsaka sa presyo sang kada litro sang gasolina. Samtang ang kerosene ang wala sang paghulag sa presyo. Buwas sa aga November 11, ipatuman sa mga oil company ang adjustment sa presyo sang gatong. Mga kapuso, 45 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.